Alam nyo guys kung bakit ako bumili ng bagong gearbox saka bagong wash motor. So ganito yung guys, papaliwanag ko sa inyo. Kung ang sira niya ay wash motor, nasunog siya dahil nabasa, at umiikot naman na malakas din yung ikot ng washing o paglaba mo, malakas pa yung ikot ng LC o pulsator. Pero kahit malakas yan guys, at kung may tagas yan, kailangan magpalit ka na ng gearbox. Kasi kung hindi mo papalitan yung gearbox, pumalit ka lang ng wash motor, ganun yun guys, hindi rin tatagal ang wash motor mo, masusunog yan uli. Alam mo bakit guys masusunog yan uli? Kasi ito yung binaklas ko, yan, grinder ko nga to kasi hindi ko matanggal eh. Yan. Kasi yung screw pro kalaw. Na yan guys. Katulad nito, yan, hindi ko to papalitan. Pinalitan ko lang ng wash motor. Kaya pag umiikot to, kasi dito sira na yung oil cell, yan, mababasa yung wash motor. Ngayon, masusunog uli. Sayang lang yung pagpalit mo ng wash motor. Sayang lang yung gastos mo sa pagpa-repair o pagbili ng wash motor. Mahal pa naman ang wash motor. Kaya kailangan talaga guys, palitan mo rin ng bago ng gearbox para hindi na masunog yung wash motor. Maganda na ang ikot. Bago pa lahat. Bago yung wash motor. Guys, kailangan talagang palitan yung gearbox. Ako guys, hindi ako nagre-repair, hindi ako nagpapalit ng wash motor o nagre-repair. Pag nakita kong may leak na yung gearbox, ayan, nagtatagas na. Kasi ganun guys, magre-reklamo lang yung nireparan mo kasi hindi rin tatagal. Baka weeks lang o isang buwan, masusunog uli yung wash motor. Sayang naman yung ginastos ng may-ari pagpa-repair sa'yo. Tapos ganun lang, masira rin uli. Kailangan palitan yung dalawa para hindi masunog uli yung wash motor at tumagal pa. Okay, isang tips ko lang sa mga nagpapa-repair. Ganun lang po, gagastusan na lang nyo. Total ginastusan nyo naman yan. Maganda na ang ikot, bago pa lahat. Yung dalawa na yan, pati belt, papalitan ko na rin to. Wala na rin guys, so pudpud na, kinain na rin ng puli. Kasi basa, kaya napupudpud. Ang araw po, mayroon na naman akong repair niya yan. Isang single tab Fuji Denso. Yan. Medyo bago pa yung body nito. Yan. Natin, medyo makinis pa. Bali, na-check up ko na ito. Ang sira nito ay wash motor. Bali, grounded na po, nabasa. At papalitan ko rin ng gearbox saka wash motor. So guys, ano munang gagawin ay bubuksan natin yung ilalim, tatanggalin natin yung gearbox saka wash motor. Ano munang gagawin, tatanggalin natin yung screw dito sa takip sa baba. So nakikita nyo, yan o, marumi, basang-basa. Ano yan? Pudpud ng belt. Ayan guys, kung makikita nyo, yan, yung motor, basang-basa ng tubig, yan o. Kasi may tama na yung gearbox. Yan. Kaya itong motor, nabasa ito, nasunog. Kaya pag sinaksak natin at pipihitin yung talong pagaganahin, nangunguryente. Sabihin grounded yan, nasusunog na yung motor. Pag hinawakan ko, nakukuryente ako. Kaya sira yung ano niya, motor saka gearbox. Okay, sunod natin tanggalin itong screw sa lalim para tanggal natin itong wash motor sa gearbox. Guys, oh, basang-basa yung ilalim, yan. May tubig. Pudpud na rin yung belt. Guys, tinanggal ko muna yung pulsator.
yung ilisi niya para matanggal natin yung ano, yung gearbox sa ilalim. Itong solid kong tatanggalin. Tanggalin muna natin yung 4 na screw para matanggal. Medyo mahirap tanggalin yung ano, gearbox kasi naubos na yung screw. Nabasa, naubos na ng kalawang. Yung gagawin ko muna, tanggalin ko muna itong pulley niya para matanggal ko. Nabasa kasi kaya ubos na ng kalawang. Hindi pa ko gaano makapersa guys kasi yung medyo hindi pa magaling yung fracture ko. Pilay natin. Pilay ko pala. Hindi pa gaano magaling. Nahirapan pa ako ng isa. Gamit muna tayo ng technique. So guys, medyo matigas, hindi ko matanggal. Pinukpok ko na ng martilyo. Kasi kailangan lang naman masungkit ko yung screw doon o mga grinder. Yung gagamit na lang yung grinder. Tatabasin ko na lang to para yung matigas eh. Ayan. Yun naman ang importante yung screw rito. Kailangan ko matanggal. Yun guys, medyo wala talaga. Gusto yun ng kalawang. Yung gagarendirin ko rin. Gagarendirin ko rin yan para uminit at masungkit ng screwdriver na flat. Kasi hindi kaya ng ano eh, Phillips screw o positive. Ngayon isang grinder ko na, malambot na to kasi uminit na, masungkit na ng flat. Ganun lang magtanggal ng screw na may kalawang. Grinderin mo o ano, balinahan para uminit, lambot ng plastic. Ano, tanggal ko na guys. Salo na yung 4 na screw. Ayan guys, oh. Tanggal ko na siya. Sunod ko namang tatanggalin yung wash motor. Guys, mga baguhan pa lang at nag-aaral pa lang mag-repair, gustong matoto. Ito guys, ito yung running capacitor niya. Ayan. Ito yung wash motor niya. At ito yung wire niya. Ayan, wire ng wash motor. Kung hindi pa niyo kabisado at gusto niyo matoto, ayan. At para madali lang yung pag-repair nyo at pagbalik ng
wash motor, kung magpalit man kayo ng motor. So guys, tatandaan niyo yung common. Yan sa tatlong wire na yan. Ang common guys ay yung nakarikta sa line 1. Yan. Tandaan niyo guys, ayan. Ang gagawin niyo lang, putulin dito. Para matandaan niyo, yan guys, ang common. Yan. Notol po yung common sa line 1. Yan. Ayan, putulin naman natin yung dalawa. Ito yung forward saka backward o yan, yung dalawa na yan o reverse. Yan, putulin natin dito guys, yung dalawa. Yan, yung dalawa na yung wire na yan dito. Yan, may nakakunik din dito sa running capacitor. Yan guys. Yan. Ngayon, pag ikinabit na ninyo yung bagong motor, yung dalawa noon, kahit magkabaliktaran dito, ayan, magkabaliktaran yun guys. Forward lang naman yung saka backward. Kahit magkabaliktaran yung dalawa, okay lang. Ang importante doon, common. Yan guys, kukunin ko na yung bago kong binili na wash motor. Ito na guys, yung binili kong bago na wash motor. Ito yung papalit ko. Kung magpalit kayo guys, katulad nito, yan, malaki yung shafting. Kailangan magpapalit. Ang ipapalit nyo, malaking shafting din. Yan, kung binaklas nyo yan, malaking shafting. Ang ipalit nyo, malaking shafting, yung magkapareho. Yan. Kasi dalawang klase kasi yung guys, malaki saka maliit. Yan. Ito na. So na guys, tatanggalin mo na itong luma niya na binaklas ko na wash motor. Tatanggalin ko lang muna itong mga kakadikit ko sa bago. Yes, itabi ko na ito. Sira na ito. Ito na guys, yung bago kong binili. Ayan. Tapos yung camera, baba natin ng konti. Okay, hahanapin ko yung common, papakita ko sa inyo. Babasahin natin dito sa diagram. Ano kaya ang nito? Ganito. Blue, yellow, red. Okay. Ang common niya guys is kulay blue. Ayan, blue. Ang running niya ay red. Ang starting niya ay yellow. Ayan, running red, starting yellow. So guys, para ilalagay ko muna rito. Dito muna rito bago natin i-connect dito. Ganyan ng wad. Tapos ko lang muna to. Tanggalin ko muna to. Ngayon, ang common natin kanina ay kulay blue. Ngayon, hanapin natin yung binaklas natin kanina, yung pinutol natin. Ayun guys, sa line to siya. Papunta yan dito guys, yan, saksakan na yan dito. Yan. Ngayon, kulay blue siya. Ano muna natin. Yan, kulay blue siya. Connect natin dito guys. Yan. Kulay blue naman siya. Ayan. Click natin dyan. Click natin dyan sa line 1. Ito na guys, yung pinutol ko kanina. Yun, yung dalawa, balikat ko sila. Ayan. Yung nga dito ang yellow yung starting. Ayan. Tingnan natin dito kung magkapareho bang yellow. Guys, may yellow rito. Pwede natin ilagay yung starting dyan na yellow. Or pwede naman itong gray. Kahit magkabaliktaran lang yan guys. Wala man itong problema. Kahit magkabaliktaran itong starting sa running.
Kasi papunta ito guys sa ano, itong dalawang wire na to at saka itong dalawang wire. Yan, magkarugtong yan. Papunta ito guys sa ano, timer. Pagsasalita lang doon yung power doon sa timer. Mag-on off, on off yan doon sa timer. Yun. Kaya mag-forward saka reverse. Yun, magsasalitan yung supply din ng kuryente. Kaya yung washing, yung motor, mag-backward saka mag-forward. Magsasalitan sila. Walang problema to guys kahit magkabaliktad yung dalawang wire. Ang importante dito, common para hindi masunog. Yan, color coding nila natin. Lagay rin natin sa dilaw. Guys, sa mga gustong matutong mag-repair yan, magkukulikot-kulikot sa bahay nila. Kahit di ka teknisan, pwede ka mag-repair nito. Pwede mong ayusin. Manood-nood ka lang sa YouTube. Yan. Guys. Okay. Hindi naman mahirap nito repair, mag-connect ng mga wiring ng washing. Yan. Ikakabit ko na itong pole para makita niyo guys kung iikot ba. Bit muna natin dito. Saka na natin adjustin yung taas saka level ng pole doon sa gearbox. Ngayon, hindi ko pa ito nalagyan ng tape. Layo lang natin muna. Ang gusto disgrasya. Ititesting ko guys kung iikot ba siya. Testing ko. Guys, yung saksakan ginawa ko. Ngayon, tihiting ko na lang muna guys yung timer bago ko isaksak. Guys, tignan nyo guys. Pinihit ko na yung timer. Ayan, subukan kong isaksak kung iikot ba yan. Kung tama ba yung connection natin. Tingnan ko muna, baka may nag-short. Okay, nasa malayo naman. Guys. Guys, gumana, nakasok ata. Lang guys, tingnan ko yung napasobrata yung pihit ko. Nakasok, nakasit sa babad. 45 minutes pala ito. Kalimutan ko, nailagpas ko. Hindi umikot. Nag-aantay ka pa ng ilang minuto bago iikot ulit. Bunutin ko muna guys. Nakalagpas yung pihit ko. Napihit ko nasa 15, 20, nasa 24 minutes. Nakasok guys, napalagpas ko yung pihit ko. Stuck kasi niya itong timer ko, kaya pala hindi umiikot. Subukan ko na ayoko lang pa. Balik natin ng konti. Umiikot ba? Mag-antay pa tayo ng minuto. Nilagpas ko. Ayan guys, umiikot Nilagpas ko nga sa sa sok. Kala ko hindi umandar. Ayan guys Nilagpas ko sa sok. Ayan guys, yung binalik ko ulit sa mga 12 minutes. Ayan, tingnan natin kung magre-reverse. Guys. Ayan, nagre-reverse guys. Okay na siya guys. Kaya pala hindi umiikot kasi walang sira pa yung timer. Okay pa siya. Nasa kasi ito 35 minutes. Nilagpas ko lang. Punutin ko muna guys. Dahil okay na guys yung connection natin. Pag-connect ko, lalagyan na natin to ng insulator tube. Para safety na. Guys, iinitin lang yan para sumikip. Hindi ito. Iinitin na natin yung insulator. Ito siya guys.
Guys, tapos na tayo sa explain sa wash motor. Dito naman tayo guys sa gearbox. Yan. Yan. Yan tayo guys sa gearbox na ako mag-explain. Guys, ito yung binaklas ko. Yan, tanggalin ko muna itong washer guys. Square po ito. Yan. Kung nakikita nyo. Dapat ang ipapalit nyo rin, square. Ayan, ang binili ko ay ito rin, square. Ayan, 3D type. Ayan, magkalapit. Ayan, kalapit yung dito ka dito. Yung iba kasi yan dito, distansya, malayo. Yung binaklas ko rin, ayan, ginrinder ko kasi ito kasi, ayan guys, magkalapit din yan, 3D type rin to. Itong binaklas ko rin, square. Yung guys, itong shafting, mahaba ito. Mayroong maiksi nito sa mahaba. Mayroon pa nito mas mahaba rito. Kung kayo magbibili guys, para hindi na kayo maghirap, ang kukunin nyo, pareho yung haba, sukatin ko guys. Pareho lang haba yung shafting. Kasi kung bibilhin nyo nito, mas maiksi rito. Pag ikinabit nyo guys, yung pulsator nya, ito guys, yan. Kasi dito yung guys, nakakabit dito. Yan. Ito yung nakakabit. Pag maiksi yan guys, bababa ito, saside doon to sa body ng washing. Kikis-kis po ito. Ito, hindi na pwede. Lalong masisira yung washing, mabubutas or masisira yung box. Maingay. Kakayod to eh. Kung makabili man kayo ng mas mahaba, pwede nyo naman guys na putulan na lang konti. Yan. Kahit lagarin nyo, gagarin hindi rin. Yung mas maganda, para mas mabilis, pareho guys ang kukunin nyo. Pareho yung haba ng shafting. Yan o. Pwede lang magsukat, ganun mo lang o. Yan o. Pantay na pantay. Ayan, kakabit nyo na guys yung pinin natin na gearbox. Pala, maghanap pa pala ako ng screw ng ganito kasi sinira ko to, yung grinder ko. Kuha muna ako ng mamalit, pang replace. Ayan guys, may nakuha na ako. Yan, nilagay ko muna yung screw dito sa gearbox. Yan. Kabit guys, ilagay ko na rito. Guys, tapos na tayo sa gearbox. Ayusin natin ulit. Taas natin ng konti para pantay dito sa pulley. Guys, babalutin ko to uli ng plastic. Ibabalik natin yung balot. Mga pala guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at Aurelio Navarra YouTube channel para sa inyong konting tulong.
i-share na lang po kung nagustuhan nyo ang aking video. Guys, i-screwan ko na. Kapit ko na rin itong belt niya. Subukan natin guys kung maluwang ba itong belt niya, kasi pud-pud na po ng konti. Ako pa nakausap ang may-ari kasi nito kung papalitan ng belt ay maluwang na nga guys. Kailangan palitan, kausapin ko na lang mamaya kung papayag siyang palitan ng bago. Kasi sabi ko lang kasi dyan, palitan lang ng gearbox ka motor. Yun lang ang pinag-usapan namin kasi nito. Walang belt na pudpud na rin yung belt. Kailangan palitan na rin ng belt para magandang ikot, para lumakas. Kasi pag maluwangan guys at may laman na gabahin, yan, babagal ang ikot, gidulas, hindi gaano kakapit kasi maluwang. Ito guys, balik ko na yung niya, washer. Daming dumi. Tanggalin ko muna itong mga himulmul. Daming dumi guys na kumaalam. Guys, pindik ko na yung timer. Testing natin ulit. Okay guys, ayun na, umandar na. Tingnan natin kung magre-reverse ba yan. Okay. Salamat sa panonood ng aking video.